Sabi niya, pahina 163 liham, 62 meditasyon para sa kaligayahan. Nasa buwan tayo ng Adar, na siyang buwan ng kasiyahan. Kaya naisip ko na ang ilang liham tungkol sa kaligayahan ay magiging magandang tema. At sa Purim, bibisitahin natin ang isang Ginoo sa Holland. Sa tingin ko, hindi pa natin ito nagagawa. Kung nagawa na, sabihin mo, sigurado akong ito ang ginagawa natin ngayon. Natanggap ko ang liham mo nung ikadalawa ng Chejman. Palagi kong gustong banggitin ang taon, mula pa nung 1975. Natanggap ko ang liham mo nung ikadalawa ng Chegan, pati na rin ang mga naunang sulat at telegram. Nakakagulat ang tanong mo dahil sigurado akong alam mo na yon. Isa sa pangunahing araw ng Torah ay tinatawag na Torah Emes dahil ito ay nagsasabi ng katotohanan. Bakit ito tinawag na Torah Emes? Dahil ba ito ay nagsasabi ng katotohanan? Siya nga pala, malakas ang puntong ito. Kung gusto mo ng katotohanan, tingnan ang Torah na isinulat ng Diyos, ang nagdisenyo ng mundo at pinagmumulan ng lahat. Kaya malinaw na ito ang pamunahing at ganap na pinagmumulan ng katotohanan. Minsan mahirap yon kasi ang sinasabi ng Torah ay parang hindi lohikal sa atin dahil may mga pagkakataon talagang hindi ito lohikal. Tama ito pero hindi lohikal dahil may mas malalim na katotohanan kaysa lohika natin. Palaging binibigyan diin ng rebelde ang Torah, emes kapag magsasalita siya sa Fabrangians at ginagamit palagi ang terminong ito na lahat ay ayon sa Hashgacha Pratis. Ang totoo, lahat ay ayon sa banal na patnubay. Kaya tiyak na may sarili kang shtitsa sa mundo. Ibig sabihin, inilagay ka rito dahil sa natatanging shtitsas. Ang ashlichas ay isang misyon. Ibig sabihin, binigyan ka rin ng kakayahan at kapasidad para maisa katuparan ito. Kung binigyan ka ng Diyos ng misyon, siguradong binigyan ka rin niya ng kakayahan para magawa ito. Kung hindi mo kaya, ano ang saysay ng misyon na ibinigay niya sa iyo? Makatuwiran na hindi ka bibigyan ng Diyos ng gawain na imposible mong magawa. Na yon. Maaring pamilyar ka rito dahil napag-usapan na natin ito sa ibang mga sulat at maaring pamilyar ka rin dahil alam mo na ito. Tama? Malinaw naman ito. Pero kailan ba ito nagiging hindi na malinaw? Kailan ito biglang nawawala ang pagiging simple? Sa sandaling mapunta ako sa isang sitwasyon na napakahirap. Sa sandaling iyon na ako'y nabibigatan, hindi ko na ito nakikita bilang isang bagay na kaya kong tuparin. At sinasabi ko, grabe, ang hirap nito, hindi ko kaya ito. Kaya si Rebe ang panlabas na tinig para sa taong ito na nagsasabing, binigyan ka ng misyon. Lahat ay ayon sa banal na patnubay at may kakayahan ka sa ganitong sitwasyon. Kailangan at posible rin gawin ang iyong slichas ng masaya. Hindi mo lang ito kayang gawin, kaya mo ring harapin at maglingkod sa Diyos ng may kagalakan. Ito ay mula sa mga awit, 100 na binabanggit natin araw-araw sa panalangin. Ivdu az Hashem besimcha. At gayon din para dito at para rin dito, ang kinakailangang kakayahan ay naibigay na. Gayon din, habang masaya mo ginagawa ito, binigyan ka ng Diyos ng kakayahang maggalak na siyang paraan para maranasan ang kagalakan. Ngayon, binigyan siya ng Rebbe ng kaunting tulong, isang kasangkapan. Ngunit napakabigat nito. Paano ako magiging masaya? Sabi ng Rebbe. Bibigyan kita ng paraan para mapukaw ang kagalakan. At iyon na yan panbilayan, una sa lahat, na pinili ng Diyos ang mga Hudyo at ikaw mismo upang gampanan ang isang slichas para sa Kanya. Pinili ng Diyos ang mga Hudyo para sa natatanging misyon at ikaw naman para sa particular na layunin. Isipin mo kung ang isang haring tao, pupunta siya mula sa lungsod. Baka nagawa na natin ito last week. May nakakaalala ba? Hindi ko alam. Sa tingin ko, nagawa na. Pero ngayon, may bago akong enerhiya para dito. Pero isipin mo, kung ang isang haring tao ay pupunta mula sa kanyang lungsod at tirahan para bisitahin ang iyong bahay at ipagkatiwala sa iyo ang isang espesyal na gawain. Gaano kaya ito ka-welcome? Lalo na kung tungkol na sa hari ng mga hari. Sabi ng ating mga pantas, kaluguran ito, wika nga, para sa Diyos na nagbigay ng utos at natupad ang kanyang kalooban. Labis na natutuwa ang Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang utos. Gaya ko, kapag sumusunod ang mga anak ko, ang saya ko rin. Hindi lang dahil may natapos silang bagay na kailangan kong matapos, kundi masarap din sa pakiramdam kapag ang relasyon ninyo ay gano'n na. Kapag may inutos ka, ginagawa nila.
Tiyak na napakasarap sa pakiramdam na mapasaya ang Diyos, lalo na't nangangako siya ng masaganang gantimpala dito sa mundo at sa darating pang buhay. Kung palalawakin pa natin ang halimbawa, dapat isaalang-alang na sa kaso ng isang haring tao, hindi ka kailanman makakasiguro na ang ipinapagawa niya ay para sa ikabubuti ng lahat o na ito ay maisa sa katuparan ng buo o na kaya niyang tuparin ng lubos ang kanyang pangakong gantimpala. Hindi ito naaangkop sa mitzvah. Ang anumang ipinangako ng Diyos ay tiyak at walang makakapigil sa Kanya. Kapag masaya at kumpiyansa ang isang tao sa kanyang ginagawa, mas malaki ang tsansa magtagumpay. Ang kasiyahan ay nagbibigay sigla, bukas na isipan at malawak na pananaw. Posible ang mga bagay sa ating paniniwala at dahil dito, mas malaki ang ating tagumpay at mas malamang na mapagtagumpayan natin ang anumang panghihina ng loob kapag tayo ay nasa masayang kalagayan. Ang mga nagsasabi na nakakadismayang salita ay hindi ganun nakakaapekto sa atin para mapagtagumpayan ang panghihina ng loob o hirap. Kung pagbinilayan mong mabuti ang nabanggit, makakahanap ka ng lakas at inspirasyon at mapapadali ang paggawa nito ng walang pag-aalinlangan. Sa bagay na ito, ang iyong pan, iyan ang pan. Ang espesyal na liham para sa ating Rebbe ay babasahin sa banal na himlayan ng aking biyanan na may banal na alaala. Umasa ako makarinig ng mabuting balita mula sa iyo tungkol sa lahat ng nabanggit sa dakilang liham na ito. Sa tingin ko marinig natin, sandali, tingnan ko, may nakakaalala ba kung nagawa na natin? Kung nagawa na natin ang susunod na liham? Walang nakakaalala? Pwede naman ulitin o baka ngayon pa lang natin gagawin. Hindi ako sigurado. Parang naalala ko ang England, New Jersey kasi nabasa ko na ang mga liham na ito. Di ko matandaan kailan ko ito naalala. Sige, gawin na natin. Liham bilang 63. Bilanin mo ang iyong mga biyaya para sa isang Ginoo sa Inglaterra, New Jersey, taong 1,978. Tungkol sa tanong kung paano malalampasan ang pangkalahatang pakiramdam ng depresyon, ito ay isang napakapangkaraniwang tanong. Hindi dapat mahirapan ang isang Hudyo na tinuruan na simula ng araw sa pamamagitan ng mga panalangin sa umaga, sa pamamagitan ng pagninilay sa tuwirang kahulugan ng mga biyayang ito. Mas pinadadali nito ang pagbibilang ng iyong mga biyaya na tiyak na maglalagay sa iyo sa isang masayang pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit sinisimula natin ang araw-araw na padalangin sa Modani. Magpapasalamat ako. Kaya sabi ng Rebbe, mampukus sa mga pagpapala sa umaga, simula sa una. Hindi pa ito buong biyaya, kundi unang panalangin habang nasa kama bilang pasasalamat sa Diyos sa pagbabalik ng kaluluwa sa katawan. Kapag binibilang natin ang ating mga biyaya na gustong-gusto nating gawin, nagiging masaya ang ating pag-iisip at nananatiling tama ating pananaw dahil napakarami nating biyaya. Lalo na kapag mas malalim mong pinagnilayan ang natatanging pribilehiyong ibinigay sa bawat Hudyo. Ano ang pribilehiyong ibinigay sa bawat Hudyo? Ani nivresi, Leshami Shaskoni, na nilikha ko upang paglingkuran ng aking Panginoon, ang aking lumikha. Sa totoo lang, gaya ng ipinaliwanag sa kilalang talinghaga tungkol sa isang dakila at maringal na hari na lumabas at pumili ng isang karaniwang tao na mapagkumbaba upang maging kanyang personal na tagapaglingkod. At kahit na parehong tao ang hari at ang tagapaglingkod, at ang pagkakaiba lang nila ay sa antas, pareho pa rin silang tao. Kaya, alam mo, gaano ba talaga kaiba ang dalawang tao? Maaring matalino ang isa at simple ang isa, pero parehong tao sila. At madalas magkapareho ang realidad nila. Sinusubukan ni paliwanag ni Rebbe na kung ikukumpara mo ang tao at ang lumika at ang nilika. Hindi lang malaki ang pagkakaiba ng dalawa, magkaiba talaga ang kanilang realidad. Mayroong walang hanggang Diyos at pagkatapos ay may nilalang na may hangganan. Wala sila sa parehong realm, hindi tulad ng dalawang tao. Kaya kung sa kaso ng isang hari na kumuha ng isang alipin at ang alipin ay isang simpleng tao lang, gaano kasaya ang mapagpakumbaba kung nabigyan ng pribilehiyo at naitaas? Kaya ang dating alipin ay labisang tuwa dahil pinili siya ng makapangyariang Diyos. Kaya, gaano pa kaya? Walang kapantay ang kagalakan ng isang Hudyo na piniling maglingkod sa hari. Malki Alahad Barahu, pinili siyang maglingkod sa hari ng lahat ng mga hari. Makapangyarihang Diyos, pagpalain siya, nalulugod at masigla ang Diyos sa kanyang paglilingkod. Sa tuwing ang Hudyo na ito ay gumagawa ng isang bagay na hinihiling ng Diyos.
Sa tuwing ang isang Hudyo ay gumagawa ng mitzvah at kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Siguradong narinig mo na ang tungkol sa aklat na Tanya na kamakailan ay naging available din sa Ingles. Dito, ang paksang ito ay tinatalakay ng detalyado at napakalaking tulong upang makamit ang tunay na simcha. Kaya kung gusto mong makamit ang simcha, itong paraan para gawin ito. Hindi na kailangang sabihin ang araw-araw na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay pinakadakilang gantimpala na rin. Ang pinakamalaking gantimpala ng paglilingkod sa Diyos ay ang mismong paglilingkod. Mapalad akong may ganitong trabaho. Parang, alam mo yun, may napili na maging, alam mo yun, kalihim ng estado, di ba? O kalihim ng tanggulan, di ba? Ang mismong trabaho ay mahalaga at siya ng gantimpala. Sige, bigyan ng kompensasyon ng tao dahil kailangan din niyang mabuhay, di ba? Kung tama ang pananaw ng tao, ganun din dapat ang tingin nila rito. Kaya ganun din, kapag naglilingkod tayo kay Hashem, hindi lang basta ganun, kundi sa mas mataas pang antas. Kaya hindi na kailangan sabihin na ang araw-araw na pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang pinakadakilang gantimpala. Ito rin ang paraan para matanggap ang pagpapalang ng Diyos sa ating pangangailangan. Sinabi ng Diyos na ang pagtupad mo sa misyon at pamumuhay ayon sa layunin ng buhay mo ang pinakamainam na paraan para bigyan ka ng material na biyaya. Kaya, bawat dadag na pagsisikap sa kabutihan, kabanalan at Torah mitzvah ay nagpapalawak ng daan para matanggap ang biyaya ng Diyos sa material at espiritual na aspeto. Kaugalian sa ganitong sitwasyon na ipasuri ang tefillin at tiyaking kosher ito. Naway bigyan ka ng Diyos ng mabuting balita sa lahat ng nabanggit. Sige, kumusta tayo lahat? Ayos lang ba tayo? Meron tayong. Natapos natin lahat ng liham noong nakaraang linggo. May nadagdag na mga bagong liham pero di ko maalala ang unang nadagdag. Ngayon ay nandito na tayo, nasa pahina na tayo. Nandito na tayo, mabuti ang Diyos. Tingnan ko nga, tingnan ko nga, tingnan ko nga. Sige, sa tingin ko ito ay bagong liham. Pero kung alam mong hindi, masaya akong mapaalalahanan. Sige. Ito ay wala pa noong taong 1957, Brooklyn. Pampapala at kapayapaan bilang tugon sa iyong liham tungkol sa iyong kalagayan ng isipan at sa mga opinyon ng doktor na marahil ay hindi rin maganda ang kalagayan ng isipan. At na ikaw ay labis na naghihirap. Kaya ngayon gusto kong ituro na maaari mong mapansin. At muli, sasabihin ko na, ito marahil ay bahagi ng relasyon na mayroon si Rebbe sa mga tao na kakaiba dahil napakalaki ng katayuan ni Rebbe, kaya nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga paraan na hindi kayang gawin ng ibang tao, tulad natin, dahil hindi ito tatanggapin ng mga tao sa parehong paraan. Mapapansin mo rin na madalas mangyari ito. Sa mga liham ni Rebbe, lagi siyang nagsisimula sa, nakakagulat ito para sa akin o nagugulat ako. Tama ba? At sa tingin ko, kaya ganun magsulat si Rebbe. Maaari nasabi ko na ito dati. Ganun talaga magsulat si Rebbe. Dahil iyon ang paraan niya ng paggising sa tao mula sa isang ilusyon o maling akala, kung tutuusin. Kaya ginigising ni Rebbe ang tao sa pagsasabing, nakakagulat ito. Parang sinasabi niyang, magising ka. Sinabi ni Rebbe, oo nga, nakakagulat. Si Rebbe ay sumusulat sa isang taong nagsasabing, labis siyang naghihirap. Kapag kinausap ko sila, may nagsasabi ring labis silang naghihirap. Napakaingat ko kung paano ko sila kakausapin dahil iniisip ko na baka hindi nila kayanin. Nababahala akong baka hindi pa sila handa sa matinding mensahe ng kaliwanagan. Kaya dahan-dahan ko silang inaanyayahan dito. Madalas pa nga ginagawa yun ni Rebbe at mas grabe pa. May benepisyo rin sa matinding paggawa nito dahil ginising mo talaga ang tao at madalas, yun ang kailangan at hindi sapat ang dahan-dahan lang. Kailangan mo rin ng relasyon kung saan naririnig ang matitinding salita. Iyon ang gusto kong iparating. Talagang nakakagulat dahil bata ka pa at nakamit mo na ang pagkakataong maging bahagi sa larangan ng tamang kosher na edukasyon. Ang taong ito ay guru ng Torah sa isang paaralan. Sabi ng Rebbe, napakalaking biyaya niyan na binigyan ka ng biyaya ng misyon na ituro ang aklat ng katotohanan tama sa mga anak ng Diyos.
Ibig sabihin, para ilapit ang puso ng mga anak ng Israel sa ating Ama sa Langit. Malinaw at nauunawaan na kahit iyon. Kung kahit isang tao ay nakakakilala ng utang na loob at nais gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa kapakanan ng isang nagpapalapit ng puso ng kanyang mga anak sa kanya. Gaano pa kaya ang ating Ama sa Langit na ubod ng kabutihan at makapangyarihan sa lahat, hindi ba? Kaya ang Rebbe ay tumutok sa dalawang pangunahing katangian na mahalagang bigyang pansin tungkol sa Diyos. Una, ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tiyak na pinagpapala at binibigyan niya ng tagumpay ang mga nagsisikap, ilapit ang puso ng mga bata sa Kanya. Kung may sinuman na bibigyan ng Diyos ng pagpapala, sino kaya yon? Isang tao na palaging nakatuon sa paglapit ng puso ng kanyang mga anak sa Kanya. Kaya sasabihin ng Ama, tutulungan ko siya. Kaya sinasabi ng Rebbe sa kanya, may dahilan kang maging positibo. At kung ang Diyos ay kasama ko, ginawa rin natin ito nung nakaraang linggo. Sa totoo lang, naalala ko ito, pero alam mo, kung hindi ko ito maalala at baka hindi mo rin maalala, napakaganda ng pag-uulit. At kung ang Diyos ay kasama ko, malinaw na wala akong dapat ikatakot. Ano magagawa ng tao sa akin ayon sa ating Torah ng buhay? Baka hindi, kasi naalala ko ito mula sa ibang liham na sinabi ng tao. Kasama ko ang Diyos, kaya hindi ako natatakot. Nauunawaan na bawat tao ay dumaraan sa mga pagbabago, pati na sa damdamin. Gayunpaman, malinaw na hindi dapat palakihin o palalain ito. Totoo ito, at isa itong napakalaking bagay na gusto kong bigyang diin. Natutunan ko kay Rebbe na normal lang magbago ang damdamin. Kung bad mood ka, matulog at mampahinga lang. Lahat tayo nakakaranas niyan at sa paggising mo, maaring iba na ang pakiramdam mo. Madali ako magiging ayos. Solusyon na yan. Matulog ka lang ng maayos at alisin ang bad mood. Mag-enjoy ka ng isang masarap na pink ng sorbets. Alam mo, ang isang beses na pagkain ng sorbetes ay napaka-espesyal. Kung yan ang makakatulong sa'yo na mawala ang bad mood mo, sige lang, kainin mo na. Kaya isang hindi ka nais-nais na estado ng isipan ay isang bagay lang na panandalian. Para mapabilis ang paglipas nito, isipin ang mga nabanggit. Ngayon, ayon sa Rebbe, paano mo mapapabilis ang pagbabago ng iyong pakiramdam? Pag-isipan mo ang nabanggit sa itaas, kahit saglit, tiyak kang pagpapalain ng Diyos dahil ginugugol mo ang oras mo sa pagpapalapit ng kanyang mga anak sa Kanya. Mabuti ang Diyos, di ba? Siya ang pinagmumulan ng kabutihan at makapangyarihan, kaya niyang gawin kahit ano. Kaya siguradong gagawin niya ito para sa iyo, lalo na kapag naalala mo. Isa sa mga pundasyon ng ating pananampalataya, ayon sa turo ng Chasidic, ay ang konsepto ng banal na pagkalinga. Ang mailala ng mundo ay nagmamasid sa bawat isa sa atin, sa lahat ng bagay, pati sa bawat detalye. Umaasa ako na pagkatapos ng edukasyong natanggap mo, kahit itong ilang linya lang, bagamat maikli, ay sapat na upang mailagay ka ng matatag sa katotohanan. Na narito tayo sa mundong sinabi ng mailalang at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Tama ba? Na sinabi ng Diyos pagkatapos niyang likhain ng mundo bilang ating guro o habang nililikan niya ang mundo, sa totoo lang bilang ating dakilang guro. Pinapaliwanag ito ng mahaba ni Rambam sa kanyang mga akda. Sa ganitong usapin, hindi dapat maghanap ang tao ng maraming kalkulasyon na nagpapalabo sa realidad at katotohanan. Ang mahalagang punto sa lahat ng nabanggit ay dapat mong itigil ang labis na pag-iisip tungkol sa iyong kalagayan ng isipan. Itigil mo ang pagtuon sa iyong kalagayan ng isipan at ang iyong pananampalataya sa mailalang ng mundo na nagmamasid sa bawat isa. Magdadala ito ng sigla at lakas sa kabila ng takot, kaya ituon mo ang pananampalataya kay Hashem. Nasa mabuti kang mood, nasa masama kang mood, kahit ano pa. Gusto ko lang sabihin, alam mo, katawan mo yan. Ang katawan mo ay talagang, alam mo, pabago-bago. Napakasumpungin nito. Makasarili talaga ito. Maraming bagay na nakaka-apekto dito. Katawan mo kasi yan. May sarili itong nararamdaman. Pero ikaw bilang espiritu, kailangan nating ihiwalay sa katawan. Matatag ka sa pananampalataya sa Diyos at alam mong siya ang bahala sa lahat. Ang nagmamasid sa bawat isa ay magbibigay sigla, lakas at saya sa gawain mo. Mamumuhay kang simple, malaya sa alalahanin at masaya sa landas ng Torah at mitzvah. Naghihintay ng magandang balita sa lahat ng nabanggit.
Sige, kamusta na tayo? Lahat, ayos tayo. Sige, punta na tayo sa susunod na liham. Sige, ito ay tiyak na bago. Ito ay isang mensahe ng Purim na ipinadala sa mga pangkat ng kabataang akademiko. Ang susi sa pagkaligtas ng mga Hudyo. Maganda ito dahil malapit na ang Purim, kaya pinili ko ang liham na ito. Ang kwento ng Purim sa aklat ni Esther ay malinaw na nagpapakita ng suliranin ng mga Hudyo. Ganito ang nakasaad. Naikalat sa 127 lalawigan at mga lupain, gaya na nangyari sa atin noong kwento ni Esther, Purim, na siya ngang, sa totoo lang, nakakatuwang isipin ito. Persia, Iran, doon nakatira si Mordecai. Sina Mordecai at Esther ay nakatira sa Iran. Nangyayari lahat ito ngayon. Kaya nga, naikalat sa 127 lalawigan at mga lupain, ang sarili nilang bayan ay wasak pa rin. Ang sarili nating bayan, ang bayan ng mga Hudyo, ay wasak pa rin, Israel. Walang duda, nagkakaiba-iba ang mga Hudyo sa kaugalian, pananamit at wika. Depende kung saan sila naikalat. Alam natin, oo, kapag tayo ay naikalat. Kaya bawat isa ay may kanya-kanyang istilo, nakabuo ng iba't ibang kaugalian, maaring iba ang pananamit, at nagsasalita ng iba't ibang wika. Tulad ngayon, halos pareho lang kung paano nagkakaiba ang mga Hudyo sa iba't ibang bansa sa kasalukuyan. Ngunit, kahit na may mga Hudyo na itinatago ang kanilang pagka-Hudyo, si Haman, ang kaaway ng mga Hudyo, ay kinilala ang mga pangunahing katangian at ugali ng mga Hudyo, na siya nagbuklod sa kanilang lahat. May pahintulot man sila o wala bilang isa. Mga tao, sige, ang sinasabi ng Rebbe ay, kahit na tayo ay magkakaiba. At may mga Hudyo noon na, alam mo na, tulad din mga Hudyong itinatago ang kanilang pagka-Hudyo o hindi talaga alam ang tungkol sa kanilang pagka-Hudyo. Si Haman ang kaaway. Nakilala niya ang mahalagang katangian ng kung ano ang nagpapaging Hudyo sa isang Hudyo. At dahil dito, sinabi niya, Yeshno am echod. Tinawag niya tayong isang bayan, kahit na tayo ay magkakaiba. Ibigin sabihin, iba ang kanilang batas sa iba pang tao. Sinabi niya, Yeshno am echod, na magkakahiwalay sila pero iisang liwanag at iba ang kanilang mga batas sa atin. Ipinipilit niya na tayo ay iisa at tama siya dahil sa totoo lang, pare-pareho lang tayong lahat. Dahil sa masamang hangarin, gusto ni Haman lipulin lahat ng Hudyo, bata, matanda, lalaki o babae. Para sa kanya, problema ang bawat Hudyo, kahit mayroong. Noong mga panahong yon, mayroon ding mga Hudyo noong mga panahong yon na mahigpit na sumusunod sa Torah at Mitzvah. Sila ay mga relihiyosong Hudyo. At may mga Hudyo rin na mahina ang ugnayang panrelihiyon sa kanilang mga kababayan o yaong mga nais makihalubilo at maging katulad ng iba. Ngunit wala ni isa sa kanila ang makakatakas sa pagkakabilang sa iisang lahi. Sa paningin ni Haman, ang isang Hudyo ay Hudyo pa rin at siya ay 100% na tama. Isinama ni Haman ang lahat sa kanyang malupit na kautusan laban sa bawat Hudyo sa lahat ng panahon. Nagkaroon tayo ng mga Haman, pero nalampasan natin sila. Salamat sa Diyos. Saan kaya nakatago ang sikreto ng ating pagkaligtas? Anong sikreto sa katotohanang hindi masisira ang mga Hudyo? Ang sagot ay magiging malinaw sa susunod na halimbawa. Sabi ni Rebbe, ipapaliwanag ko sa inyo gamit ang siyentipikong paraan. Madalas gawin ito ni Rebbe sa kanyang mga liham sa Ingles dahil alam niya kung paano kausapin ang isipan ng mga Amerikano, kaya siya nagsalita sa ganitong wika. Ang sagot ay mula sa halimbawa. Kapag ang siyentipiko ay gustong matukoy ang mga batas sa isang pangyayari, nais niyang maintindihan ang mga batas ng realidad na ito. Para malaman ang mahahalagang katangian ng isang elemento sa kalikasan, kailangan niya magsagawa ng mga eksperimento sa iba't ibang kondisyon. Kaya kinukuha mo ang pangyayaring ito at sinusumukan mo ito sa iba't ibang mga kondisyon upang matuklasan ang mga katangian o batas na umiiral. Sa lahat ng kondisyon ng pare-pareho. Sinusubukan mo hanapin kung ano ang meron sa pangyayaring ito na kahit anong kondisyon ang ilagay natin, nananatili pa rin ang pangyayaring ito. Walang tunay na siyentipikong batas ang maaring makuha mula lamang sa kakaunting eksperimento o mula sa mga eksperimento sa magkatulad o bahagyang nagkakaibang mga kondisyon.
Kung gusto mo talagang makuha ang sagot dito, kailangan mong gumawa ng maraming iba't ibang kondisyon. Kaya talagang sinusubukan mo ang phenomenon na ito at tinitingnan kung paano ito nangyayari sa lahat ng mga yon para makita kung pareho ang kinalalabasan o kung nananatili ito. At pagkatapos, ano ang natutuklasan nating makapangyarihan sa bawat iba't ibang kapaligiran na siyang dahilan kung bakit ito nananatili. O mula sa mga eksperimento sa magkatulad, bahagyang nagkakaibang mga kondisyon dahil ang mga resulta kung ano ang mahalaga at ano ang pangalawa ay hindi naman ganun kahalaga, kaya hindi ito magiging tiyak o konklusibo. Kung wala kang iba't ibang mga sitwasyon, hindi magiging tiyak ang resulta. Magkakatulad ang lahat ng sitwasyon, kaya paulit-ulit lang ang lumalabas na resulta, sabi ng Rebe. Dapat ding ilapat ang prinsipyong ito sa ating mga tao. Ang ating pambansang kasaysayan ay nagsimula sa bundok Sinai 3,300 taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng mahabang mga siglo, ang ating mga tao ay namuhay sa ilalim ng napakaiba't ibang mga kalagayan, sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar sa buong mundo. Nabuhay tayo kahit saan, sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon. Kaya marami tayong malawak na mga senaryo na maaaring suriin. Kung nais nating tuklasin ang mga mahahalagang elemento na bumubuo sa dahilan at mismong pundasyon ng pag-iral ng ating mga tao. At ang natatayan nitong lakas, kailangan nating mapagtanto na hindi ito dahil sa kakaibang pisikal o likas na katangiang mental. Hindi dahil mas malakas tayo sa pisikal, tiyak na hindi. At hindi rin dahil sa ating katangiang mental, wika o lengguwahe. May napakatalinong mga Hudyo, pero marami ring hindi ganoon katalino. Hindi ito dahil sa ating wika. Lahat tayo ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika, asal at kaugalian na sa mas malawak na kahulugan dahil napakaiba-iba ng ating mga asal at kaugalian. Depende ito kung nasaan ang populasyon ng mga Hudyo, kung anong bansa sila, at hindi rin tungkol sa kadalisayan ng lahi nila. Bakit hindi? Dahil may mga panahon sa unang kasaysayan ng ating mga tao, pati na rin nung gitnang panahon at maging sa mga kamakailang panahon na ang buong mga etniko at tribo ay naging mga proselyte at naging bahagi ng ating mga tao, nagkaroon tayo ng buong grupo ng mga tao na gipa-convert at naging mga Hudyo. Kaya hindi tayo birap na lahing dalisay sa aspetong yon. Tama ba? Ang Torah at Mitzvah ang mahalagang nagbubuklod sa ating magkakahiwalay at watak-watak na tao para maging isang bayan anuman ang panahon. Isang bagay ang nanatiling totoo sa lahat ng mga Hudyo saan man sila, ang kanilang paninindigan sa Torah at Mitzvah. Ayon sa Rabbi, ang pamumuhay ng mga Hudyo ay halos hindi nagbago sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang lugar. Ganon din sa ibang lugar na hindi niya nabanggit. Alam din natin, ito ay magiging mahalagang bagay na dapat ipakita at nasasaksiyan natin ito na hindi ko nalang tahasang sasabihin pero sa tingin ko ay maiintindihan ninyo na nasasaksiyan natin ngayon. Tulad na naisulat sa kasaysayan, anumang grupong Hudyo na di tapat sa Torah at Mitzvah. Kapag sinabi kong tapat sa Torah at Mitzvah, hindi ibig sabihin na namumuhay sila ayon dito, kundi naniniwala lang sila rito. Alam mo, lahat tayo ay nahihirapan sa ating pagtupad dito at ginagawa natin ang ating makakaya. Ayon sa paniniwala sa Torah at Mitzvah, kapag yumihis ang isang grupo mula rito, mawawala rin ang paniging Hudyo nila sa kalaunan. Nakakalungkot, ganyan ang asimilasyon. At sige, kaya sabi ng Rabbi, malinaw at walang duda ang konklusyon kung ito ay Torah Mitzvah. Itong dahilan kung bakit hindi mawawasak ang ating mga tao sa mundo kahit sa masaker, pogrom na layong, wasakin tayo pisikal at ideological na atake ng banyagang kultura na gustong sirain tayo espiritual. Itinuturo sa atin ng Purim ang matagal ng aral na napatunayan pa kamakailan lang. Sa ating kalungkutan, na kahit anong uri ng asimilasyon, kahit pa ito'y umabot ng ilang henerasyon, ay hindi nabibigay ng kaligtasan mula sa mga Haman at Hitler. Hindi kayan putulin ng Hudyo ang ugnayan sa bayan sa ganitong pagtakas. Dalawang bagay. Walang paraan para makatakas tayo sa ating mga kaaway sa pamamagitan ng asimilasyon dahil alam natin, sabi ni Haman, kayo ay iisang bayan. Hindi niya pinagkaiba ang reliyoso at hindi reliyoso dahil naunawaan niya na ang pagkakakilanlan ng isang Hudyo ay mas malalim pa roon. Hindi rin pinagkaiba ni Hitler ang reliyoso at hindi reliyoso dahil alam niya, siguro sa ilalim ng kamalayan niya, na alam din nila, di ba,
na lahat tayo ay may espiritual na pagkakakilanlan. Kaya hindi natin ito matatakasan. Sa kabilang banda, ang ating kaligtasan at pag-iral ay nakasalalay sa pagkakaiba ng kanilang mga batas sa iba. Ang buong pag-iral natin ay nagmumula sa ating pagtatalaga, lalo na sa Torah at mga mitzvah. Pinaalala sa atin ng Purim na ang lakas ng ating bayan bilang buo at ng bawat individual. Ang lakas ng bawat Hudyo at Hudya ay nasa mahigpit na pantalima sa ating sinaunang espiritual na pamana na may sikreto ng maayos, malusog at masayang buhay. Lahat ng iba pang bagay sa ating espiritual at makamundong buhay ay dapat walang anumang pansalungat. Sa batayan at diwa ng ating pag-iral. Kaya sabi ni Rebbe, lahat ng iba pang bagay sa ating buhay ay kailangang walang pagsalungat. Torah at mitzvah at dapat nakayon ng naayon upang makamit ang lubos na pagkakaisa at madagdagan ang ating pisikal at espiritual na lakas na parehong magkasabay sa buhay Hudyo. Nang may pinakamainam na pagbati para sa isang masayang Purim, naway mabuhay tayo upang makita ang isang mundo na walang mga Haman at lahat ng uri ng Amalekita, ang mga kaaway ng mga Hudyo ng kanilang katawan, kaluluwa at pananampalataya. Ngayon, sasabihin ko na baka meron tayo sa ibang liham pero hindi ako sigurado na isinulat ni Rebbe. At iyon ay natuklasan din natin na sa kwento ng Purim, may kamanghamanghang mangyari ng sabihin ni Haman na kailangang patayin ang lahat ng mga Hudyo at itinakda niya ang isang petsa para dito. May isang paraan para makaligtas ang isang Hudyo doon. At iyon ay kung tatalikuran nila ang panihing Hudyo at ang hindi ka panipaniwala ay wala ni isang Hudyo ang tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sa halip ay lalo pa silang naging masiglang mga Hudyo. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Isa sa pinakamalalaking himala sa lahat ng panahon ang nangyari. Binitay si Haman ng isang hentil ni Akajerj. Gaya ng itinuro ko noong Shabbos at nabuhay ang mga Hudyo. At hindi lang yon, nakipagdigma pa sila at napatay ang marami sa kanilang mga kaaway. Kaya't ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ng mga Hudyo. Sige. Liham 66 ang matatag na kampiyon sa chess, si Ginoong Shmuel Chmershevsky. Natatandaan ko ang taong ito dahil nakatira siya sa Spring Valley, New York. Natatandaan ko siya. Nakatira siya sa Spring Valley, New York. Sa Spring Valley, New York, ako lumaki, nakatabilan ng Muncie. Doon na nakatira ang nanay ko ngayon. At ito ay sinulatan siya ng liham ng Rebbe noong taong 1984. At napaka-interesante nito, tingnan mo, isa siyang kampiyon sa chess, isang world chess champion. Sa tingin ko, Russian na Hudyo siya, pero baka Amerikano rin. Sa anumang kaso, matapos ang mahabang panahon mula ng huli, kitang makabalita mula sa iyo ng direkta na medyo nakakagulat. Natuwa ako nang malaman ko ang tungkol sa iyong tagumpay kamakailan sa internasyonal na paligsahan. Ayon sa ulat ng New York Times noong Marso 18, 1984. Ang Rebbe ay kilala, siya nga pala. Hindi niya ito ginagawa sa publiko, pero may New York Times siya sa mesa at binabasa ng Rebbe ang ilang bahagi nito. Hindi ko alam kung ang mga sekretaryo niya ang pumipili ng mga artikulong gusto niyang basahin. Pero binasa ng Rebbe ang artikulong ito. Labis akong nasiyahan at masarap din malaman na lagi kang sumasali sa internasyonal na paligsahan. Napakatatag ng Rebbe sa kagustuhang sumali siya sa mga paligsahang ito. At lalo na't ibinahagi mo ang unang premyo sa paligsahan ng. Hindi ko alam kung paano mo binibigkas yon, kung ano man yon. Bakit mahalaga kay Rebbe na sumali sa mga internal at international na chess tournaments? Dahil ito ay nagpapabanal sa pangalan ng Diyos. Isa siyang relihiyosong Hudyo at nagsusuot ng yamaka. At ang pagkapanalo sa chess championship, iyon ay isang pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Hindi na kailangang sabihin, ang masayang bahagi ay patuloy mong ipinapakita ang Kiddush Hashem, Barabim. Ibig sabihin ay pagpapabanal ng pangalan ng Diyos. Sa publiko, ipinaglaban mo ang karapatang hindi maglaro tuwing banal na Shabbos at tinanggap ang iyong paninindigan, sabi niya. Gusto ko maglaro, gusto ko makipagkumpetensya, pero hindi ako pwedeng maglaro tuwing Sabado. Inilipat nila ang paligsahan kaya sabi ko,
Magandang pagpapabanal ng pangalan ng Diyos iyon dahil hayagan niyang inuuna ang Diyos. Ang mas naging kapansin-pansin pa ay may isa pang Judiyong kalahok mula sa USSR na nagtangkang maging hadlang sa iyo na lalong nagpaganda sa Kiddush Hashem. Dahil itong taong ito, yung Ruso, sinubukan niya makipagtalo. At yung alam mo na yung lalaki, ang pagtutur niya sa kagustuhan mo hindi maglaro tuwing Shabbos ay nadulot. Ang tagumpay na ito ay mas dakila at kapansin-pansin. Naway patuloy mong gamitin ang iyong impluensya para sa Kiddush Hashem sa mga susunod na taon. Gawin mo ito ng malusog, masaya at may kasiyahan sa puso, sa masaya, material at espiritual na kalagayan. Tunay na naayon sa diwa ng Purim ang nabanggit sa itaas, na kamakailan lang nating ipinagdiwang ayon sa Megillah. Bagamat sa mga panahong ito, gaya ngayon, ang mga Hudyo ay nakakalat at nakahalo sa iba't ibang bansa sa mundo, kumaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Bilang mga Hudyo, mahigpit nilang pinanghawakan ang kanilang pamumuhay. Gaya ng sinasabi sa Megillah, ang kanilang mga batas ay naiba sa mga batas ng ibang tao. Ngunit dahil sa kanilang matatag at mapagmalaking paninindigan bilang mga Hudyo, ayon na rin sa Megillah. Muli, si Mordecai, ang Hudyo, at ang mga tao ni Mordecai ay hindi yumuko o lumuhod kaninuman o anuman na sumubok sa kanilang paninindigan bilang Hudyo. Eksakto. Itong nadulot nito para sa mga Hudyo. Nagkaroon ng liwanag, kasiyahan, tuwa, karangalan, respeto at paghanga para sa mga Hudyo mula sa dati nilang kaaway. Tiyak na hindi na kailangang ipaliwanan po sa inyo ang nabanggit sa itaas. Gusto ko lang idagdag. Kaugnay ng siping Oravasim Chafa Saus Vikar, ayon sa mga pantas, ang sipi tungkol sa liwanag, tuwa, kasiyahan at karangalan ay may mas malalim na kahulugan na tumutukoy sa liwanag. Ito ang Torah. Kaya naman, nagtitiwala ako na siguradong meron kang regular na araw-araw na oras ng pag-aaral ng Torah, na may dagdag na oras tuwing mga espesyal na araw tulad ng Shabbos at Yom Tiv. Bagaman mahalaga ito sa sarili nitong layunin, nadaragdagan din nito ang liwanag at kabutihan. Kasama ang panalangin para sa iyo, iyong asawa at pamilya na may pagpapala, lagda ng Rebbe. Akala ko nasa liham na ito, pero sa ibang liham pala, hindi ko naisama. May kilalang Hudyo na chess champion na si Bobby Fischer, na siguro ay kilala ng ilan sa inyo. Siya ay, gaya ng tawag sa Yiddish, Gut Mishuga. Siya, sa kasamaang palad, ay may problema sa pag-iisip at kakaiba talaga siyang tao. Sinulatan ng Rebbe si Ginong Rushevsky na gawin ang lahat para maimpluwensyahan siya tungkol sa kanyang pagmamalaking Hudyo. Ganyan palagi ang paraan ng Rebbe, subukang impluwensyahan lahat kahit ang pinakamahirap kumbinsiin. Gawin na natin ang liham na ito. Sige, mahaba-haba ito. Tingnan natin kung may isasama natin ito sa pambihirang pagkakataon. Kumatok sa iyong pinto. 1,963. Sige, ito ay isang liham para sa lahat. Isang liham na isinulat ng Rebbe na naka-address sa mga Hudyo. At ito ay sa ikalabing isang araw ng Nisan. Isa itong liham bago ang Pesach. Isang liham na nagbibigay ng mensahe para sa Pesach sa mga Hudyo. Sa aking mga kapatid, saan man kayo naroroon, pagpalain kayo ng Diyos, pagbati at pagpapala. Ang Pesach ay ang unang araw ng kalayaan ng mga Hudyo at ang unang pista sa kasaysayan ng ating mga Hudyo. Itong pinakamahalaga dahil itong nagdala ng kalayaan sa ating mga tao mula sa pagkaalipin at nagbigay daan sa malayang pamumuhay. Bilang isang bansa na pinamumunuan lamang ng Torah at ng mga utos nito na itinakda ng Diyos lamang. Kaya tayo ay naging isang bayan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Pesach, isang malayang bayan, at tayo ay napailalim sa pamumuno ng Torah. Dahil dito, ang Pesach ay may espesyal na kahulugan para sa ating mga Hudyo at para sa bawat Hudyo ng paisa-isa sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar dahil sa kadahilan ng ito. Gayun din, bawat aspeto ng pista at bawat detalye na kaugnay ng kasaysayan ng Yetzias Mitzrayim at bawat maliit na detalye na may kinalaman sa makasaysayang pag-alis mula sa Ehipto ay may espesyal na kahulugan. Sa paraan ng isang walang hanggang mensahe at practical na tagubilin para sa individual, sa komunidad at sa ating bayan bilang kabuuan. Dahil ang Pesach ay napakahalaga sa ating pagiral,
Bawat maliit na detalye nito ay may sinasabi at nagtuturo sa atin. Isa sa mga mahalagang detalye ng pag-alis sa Ehipto ay ang pagmamadali kung paano ito naganap. Nang dumating ang gabi ng paglaya at pagkamatay ng mga panganay, agad umalis ang mga Hudyo sa Ehipto nang hindi nasasayang ang oras. Umalis talaga kami kinabukasan ng tanghali. Umalis kami ng Betsi Pazon. Betsi Pazon ang salita. Nagbadali kami, walang sinayang na sandali tulad ng sabi ng mga pantas. Wala man lang harafayan ang pagpikit ng mata. Wala man lang kisap mata ng mata. Ibig sabihin, sa isang iglap, kailangan naming umalis. Sabi pa nila, kung nag-atubili ang mga Hudyo at di na samantala ang tamang panahon, mawawala namang pakailanman ang kalayaan. Kung hindi namin sinunggaban ang sandaling yon at tumakbo agad, hindi na sana kami nakalaya. Parang mahirap maintindihan kasi nangyari na. Matapos ang 10 salot na nagbunsod sa pagpalayas ng mga Ipsiyo sa mga Hudyo, naging kontrolado na ang sitwasyon. Tumagal ito ng mahigit 1 taon, halos 10 buwan. Bakit kaya tumagal ng 10 buwan ang bawat salot? Bakit nga ba napakahalaga ng pagmamadali sa sandaling iyon? Paano natin mauunawaan ang sabi ng mga pantas na kapag na-miss ang sandali, maaring malagay sa panganib ang paglaya? Higit sa lahat, anong practical na aral ang nakapaloob sa detalyeng ito? Ang Torah, nang ibig sabihin ay tagubilin, ay talagang binibigyan diin na ipahayag ito sa atin. Ano bang naisiparating ng Torah? Sa pagsasabing, kailangan nila magbadali ng Betsi Pason. Ang paliwanag ay ganito. Kapag narating na ang dulo ng landas ng pagkakatapon at dumating na ang sandali ng paglaya mula sa kasuklam-suklam na Ehipto, ang pagkakataon ay dapat agad samantalahin. Hindi dapat magpaliban kahit isang saglit, kahit sa pagkurap lang ng mata. Ang panganib ng pagkawala ng pagkakataon ay hindi sa posibleng magbago ng isip ang mga Ehipsyo, kundi kung may ilang Hudyo na magbago ng isip. Ayaw nilang iwan ang nakasanayan nilang buhay sa Ehipto para tumungo sa disyerto at tanggapin ang Torah. Kaya malakas ang psikolohikal na mensahe ng Rebe. At iyon ay ang dahilan kung bakit kailangan nating magmadaling umalis ay hindi dahil sa mga Ehipsyo. Ang mga Ehipsyo ay naayos na dahil sa 10 salot. Hindi na natin sila kailangang alalahanin. Tama? Pwede na tayong umalis sa Ehipto. Ang inaalala natin ay baka mawala sa mga Hudyo ang sandali ng inspirasyon at sabihin nila, alam mo, baka hindi na lang tayo umalis. Lagi tayong nagdududa, baka wag ko na lang gawin dahil sa panganib. Ano ba ang kinakatakutan natin? Sanay na kasi tayo sa dati nating pamumuhay. Ngayon, papasok tayo sa isang bagong realidad, tatakbo sa disyerto. Parang, anong gagawin natin dito? Paano tayo kikilos? Paano tayo magkakaroon ng pagkain? At napakaraming tanong na kailangan sagutin, di ba? Yung ganung pag-iisip noon, ang posibleng pumigil sa kanila na tumakas sa Ehipto kahit gusto nilang makaalis sa Ehipto. Ito ang dahilan kaya bihirang magbago ang tao. Praktikal na aral para sa bawat Hudyo, lalaki, babae, bata o matanda ay Yetsias. Mitzrayim, ang salitang literal na ibig sabihin ay Ehipto. Pero tumutukoy din sa mga hadlang o limitasyon, pati ang pag-alis mula rito. Pasensya na, sandali lang. Sige, ang salitang Mitzrayim din ay may kahulugan. Ang Ehipto ay nangangahulugan din ng mga hadlang o limitasyon. Ibig sabihin, ang aral dito ay ang paglabas sa ating mga hadlang ay isang bagay na dapat maranasan sa araw-araw na buhay. Ito ay ang personal na paglaya mula sa pagiging alipin ng mga kagustuhan ng katawan at ng hayop sa tao. Ang paglaya mula sa mga pagnanasa at mga nakasanayan sa loob, pati na rin mula sa materialistang kapaligiran. Sa labas, kailangan nating lampasan ang ating katawan at ang ating hayop na kaluluwa, pati na rin ang ating pagiging makasarili, ang ating mga pagnanasa at mga nakasanayan at ang materialistang kapaligiran sa labas natin. Makakamtan lamang ang paglaya na ito sa pamamagitan ng pagtugon sa walang hanggang banal na tawag, ang tawag ni Abraham, Isaac at Jacob. Hanapin ang mga inaapi at inalipin at nangangakong ililigtas ko kayo mula sa pagkaalipin upang ako'y maging Diyos ninyo. Tulad noong unang paglaya, ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa pagtanggap ng Torah at Mitzvah. Dapat tayong maging handang lampasan ang ating mga limitasyon at kaginawahan. Hayaan nating maging Diyos ang Diyos.
tanggapin ang Torah at mitzvah. Ang panawagan ng kalayaan ay patuloy pa rin. Kailangang makamit ang Yetziat Mitzrayim. Araw-araw, bawat araw, muling dumarating ang pagkakataon. Sa kasamaang palad, may mga individual na nag-aatubili at inilalaan lamang ang pagkakataon sa tatlong mahalagang araw ng taon, Rosh Hashanah at Yom Kippur. Sabi niya may mga Hudyong pang 3 araw lang, tama? Yung iba, pinapaliban para sa Shabbos at Yom Tov. Meron pa ring iba na naalala at nararanasan ang Yetziat Mitzrayim sa araw-araw na panalamin. Ngunit hindi nila ito na ipapalawak sa bawat aspeto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kung ano ang totoo sa isang individual, totoo rin ito sa antas ng komunidad at bansa. Maliban na lang na sa mga antas na ito, mas malawak at mas mapaminsala ang pagkawala ng mga oportunidad. Ang pabihirang oportunidad na kumakatok sa ating pintuan sa mismong sandaling ito ay isang muling pagtuon na siyang bumalot sa malalawak na hanay ng mga Hudyo, lalo ng mas nakababatang henerasyon na nagnais bumalik sa ating tunay na pamana. Sabi ng Rebbe, kitang-kita sa kabataan ang pagbabalik nila. Marami sa mga grupong ito na lumayo sa Yiddishkeit ay naghanap ng landas ng Torah at Mitzvah. Marami sa mga nananatiling konektado sa Torah at Mitzvah ang naghahanap ng gabay para mapatatag ang kanilang ugnayan at pagkakakilanlan sa tunay na Hudaismo maliban sa matagal ng tumigil mag-isip. Malawak ang interes lalo na ng kabataan na malaman ang totoo tungkol sa Hudaismo at Yiddishkeit. Hinihiling nilang malaman ang buong katotohanan. Kahit ang mga hindi pa handa na lubusang mag-commit at gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Sila ay sapat na ang pagkamulat at tapang upang harapin ang katotohanan na hindi nababahiran at hindi kinokompromiso at hindi kalahating katotohanan o bahagyang katotohanan o katotohanan ginawa lang para sa kanila. Ipinakita ng karanasan ng kabataang Hudyo ay naaikit sa tunay na Torah at Mitzvah, Yiddishkeit, kapag nagkakaroon sila ng ugnayan dito. At marami sa kanila ang nagsimulang ayusin ang kanilang pang-araw-araw na buhay ayon dito, na may determinasyon at sigasig na likas sa kabataan. Ang kabataan ay likas na masigasig at determinado. Masakit isipin na kahit matagal nang may giritong paggising, hindi sapat ang naging pamtugon sa pagkakataong ito. Mas nakakalungkot na halos di tinanggap ng mga inaasahang espiritual na pinuno ang hamon. Tinawag ng Rebbe ang mga espiritual na pinunong Hudyo para managot, tulad noong panahon ng ating mga ninuno sa Ehipto na hindi naantala ang pag-alis nila kahit sandali. Nakamit nila ang ganap na paglaya ng katawan at espiritu sa pantanggap ng Torah sa Sinai, na siyang layunin ng pag-alis sa Ehipto. Nawa ibigyan ng Diyos ang bawat Hudyo ng pagkakataong makita at samantalahin ang kasalukuyang sandali para sa sariling paglaya at pagtulong sa iba. Panpapalaya mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin, panloob at panlabas, at lalo na mula sa pinakamadilim na pagkaalipin. Ang ideya na dapat tayo maging katulad ng iba, yon ang pinakamatinding pagkaalipin. Kapag bumalik tayo sa Torah at Mitzvah ng lubusan, makakaamtan natin ang pangakong katuparan. Ang mga Hudyo ay agad maliligtas at matutubos sa pamamagitan ng ating matuwid na Mashiach, na may taimtim na dasal para sa isang kosher at masayang Pesach, nilagdaan ng lagda ni Rebbe.